tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang matinding tensyon ang muling sumiklab sa timog na bahagi ng Lebanon matapos mapatay ang dalawang sundalong Israeli sa gitna ng nagpapatuloy na negosasyong pangkapayapaan sa Rome. Ayon sa mga ulat, agad na gumanti ang mga puwersa ng Israel sa pamamagitan ng mga pag-atake sa himpapawid na kumitil naman sa buhay ng hindi bababa sa isang sibilyan. Ang marahas na sagupaang ito ay nagdulot ng malaking pangamba sa posibilidad na maapektuhan ang tagumpay ng diplomatikong pag-uusap. Kinumpirma ng militar ng Israel na bukod sa dalawang nasawi, 4 pang sundalo ang malubhang nasugatan dahil sa isang pagsabog sa loob ng isang gusali. Nangyari ang insidente habang nagsasagawa ang mga sundalo ng operasyong panseguridad at masusing pagsisiyasat sa lugar upang matiyak ang kaligtasan. Ang biglaang insidenteng ito ay naganap sa kabila ng umiiral na kasunduan sa tigil putukan na nilagdaan kamakailan. Ang nagaganap na pag-uusap sa Rome na nagsimula noong Martes at inaasahang magpapatuloy hanggang Huwebes ay naglalayong ayusin ang sigalot sa pagitan ng Israel at Lebanon. Ito ang pinakahuling serye ng negosasyong naglalayong patatagin ang seguridad sa hangganan. Gayunpaman, ang panibagong karahasan ay naglalagay ng mabigat na hamon sa mga diplomat na kasalukuyang nagpupulong upang maiwasan ang tuluyang pagsiklab ng mas malawak na digmaan. Matatanda noong buwan ng Hunyo sumang-ayon ng Israel at Lebanon sa isang kasunduang pangseguridad na pinangasiwaan ng Estados Unidos. Ang kasunduang ito ay binuo upang mapahupa ang lumalalang labanan sa kahabaan ng kanilang hangganan. Ngunit sa kabila ng diplomatikong tagumpay na ito sa papel, nananatiling marupok ang sitwasyon sa aktual na lugar ng labanan dahil sa magkakaibang interpretasyon ng kasunduan. Sa kabila ng kasunduan sa tigil putukan, nagdeklara ang Israel ng isang buffer zone o zonang panseguridad sa Timog Lebanon kung saan patuloy na kumikilos ang kanilang mga tropa. Ayon sa pamahalaang Israeli, kinakailangan ang operasyong ito upang tuluyang mapuksa ang banta ng Hezbollah, ang grupong sinusuportahan ng Iran na itinuturing nilang malaking panganib sa seguridad ng hilagang bahagi ng Israel. Ayon sa ulat ng Army Radio ng Israel nitong Huwebes, ang dalawang sundalo ay napatay matapos pumasok sa isang gusaling bahagi ng kanilang operasyong panseguridad. Biglang sumabog ang gusali na nagdulot ng pagbagsak ng istruktura at pagkakasugat ng iba pang kasamahan. Agad na rumesponde ang mga pangkat medikal upang iligtas ang mga sugatan habang patuloy na inaalam ng militar ang pinagmulan ng naturang pagsabog. Nananatiling malaking misteryo kung kailan eksaktong inilagay ang pampasabog sa loob ng naturang gusali. Ayon sa mga pinagkakatiwalaang sanggunian sa militar, hindi pa matiyak kung inilagay ito bago o pagkatapos maipatupad ang kasunduan sa tigil putukan. Ang kawalan ng malinaw na detalye ay lalo pang nagpapainit sa usapin kung sino ang dapat managot sa posibleng paglabag sa kasunduan. Sa paunang pahayag ng militar ng Israel noong Miyerkules, hayagan nilang inilarawan ang naganap na pagsabog bilang isang lantarang paglabag sa tigil putukan na umano'y ginawa ng Hezbollah. Bilang tugon, agad silang naglunsad ng serye ng mga ganting salakay sa iba't ibang estratehikong lokasyon sa Timog Lebanon upang magpadala ng malinaw na mensahe na hindi nila palalampasin ang anumang pag-atake laban sa kanilang mga tropa. Gayunpaman, nagkaroon ng kapansin-pansing pagbabago sa tono ng pahayag ng pamahalaan ng Israel nitong Huwebes. Sa opisyal na pahayag ng pakikiramay ni Ministro ng Depensa Israel Katz para sa mga nasawing sundalo, hindi niya binanggit ang Hezbollah o ang anumang paglabag sa tigil putukan. Ayon sa ilang analista, maaaring indikasyon ito na umiiwas ang Israel sa anumang pahayag na posibleng lalong magpalala sa sitwasyon habang nagpapatuloy ang usapang pangkapayapaan. Ipinapakita sa opisyal na website ng militar ng Israel na ang huling pagkakataong may napatay na sundalo sa Timog Lebanon ay noong ika-28 ng Hunyo. Ang mahabang panahong lumipas na walang nasasawi ay nagpapakitang kahit papaano ay naging epektibo ang tigil putukan sa mga nakalipas na linggo. Ang panibagong insidenteng ito ay nagtapos sa relatibong katahimikang tinamasa ng mga sundalo sa rehiyon. Sa kabilang banda, iniulat ng Ministry ng Kalusugan ng Lebanon na isang tao ang napatay at 12 iba pa ang nasugatan dahil sa ganting salakay ng militar ng Israel sa bayan ng Tibnin. Ang Tibnin ay matatagpuan humigit kumulang 25 kilometro mula sa Mansuri,
Isang lugar na madalas ding naging target ng mga pambobomba sa mga nakalipas na buwan dahil sa pinaghihinalaang presensya ng mga militante. Bago isagawa ang pag-atake sa Tibni, nagpalabas muna ng babala sa paglikas ang militar ng Israel sa pamamagitan ng internet at hinikayat ang mga mamamayan na lisanin ang lugar. Ito ang kauna-unahang pagkakataon sa loob ng mahigit isang buwan na naglabas ang Israel ng ganitong babala para sa mga residente ng Lebanon. Ipinapakita nito ang pagtatangkang mabawasan ang bilang ng mga sibilyang maaaring madamay sa operasyon. Ang biglaang pagtaas ng karahasan sa rehiyon ay nagdudulot ng matinding hamon sa mga diplomatikong pagsisikap sa Rome. Nangangamba ang ilang analista na ang mga pangyayaring ito ay maaaring maging dahilan ng tuluyang pagbagsak ng usapang pangkapayapaan. Kung hindi maaayos ang sitwasyon, posibleng muling bumalik ang magkabilang panig sa malawakang labanan na maaaring magdulot ng mas malaking pinsala sa ekonomiya at buhay ng mga mamamayan. Nananatiling pangunahing target ng Israel ang Hezbollah na itinuturing nitong pinakamalaking banta sa hilagang hangganan ng bansa. Ang Hezbollah, na may malakas na suporta mula sa Iran, ay may malawak na arsenal ng mga misil at iba pang sandata na nagbibigay dito ng kakayahang magdulot ng malaking pinsala sa Israel. Ang patuloy na tensyon sa pagitan ng dalawang puwersa ay patuloy ding nagpapahirap sa buhay ng mga mamamayang naninirahan malapit sa hangganan. Ang kasunduang pinangasiwaan ng Estados Unidos noong Hunyo ay naglalayong lumikha ng isang pangmatagalang solusyon sa seguridad. Gayunpaman, ang kawalan ng tiwala sa pagitan ng Israel at Lebanon ay nananatiling malaking hadlang upang ganap na maipatupad ang mga probisyon nito. Habang sinusubukan ng Washington na mamagitan, ipinapakita ng aktwal na sitwasyon sa lugar na mas matimbang pa rin ang takot at hinala sa magkabilang panig. Dahil sa nagpapatuloy na mga pag-atake, libu-libong sibilyan sa Timog Lebanon ang napipilitang lumikas mula sa kanilang mga tahanan. Ang bayan ng Tibnin at mga karatig lugar ay patuloy na nakararanas ng pinsalang dulot ng labanan. Ang kakulangan sa pagkain, gamot at ligtas na masisilungan ay lalo pang nagpapahirap sa kalagayan ng mga mamamayan na umaasa sa tulong ng mga pandaigdigang organisasyong makatao. Ipinagtatanggol ng militar ng Israel ang kanilang estratehiya ng pagpapanatili ng buffer zone at pagsasagawa ng mga operasyong panseguridad. Ayon sa kanila, ito ang tanging paraan upang matiyak na walang mga pampasabog o tunel na maaaring gamitin ng Hezbollah sa pag-atake sa mga komunidad sa Israel. Ang hakbang na ito, bagamat itinuturing ng Israel na mahalaga para sa seguridad, ay patuloy namang tinutuligsa ng Lebanon bilang paglabag sa soberanya nito. Sa kabila ng madugong insidente, nagpapatuloy pa rin ang mga delegasyon sa Rome sa kanilang paghahanap ng diplomatikong solusyon. Ayon sa mga ulat, sinusubukan ng mga tagapamagitan na kumbinsihin ang magkabilang panig na huwag hayaang sirain ng mga lokal na sagupaan ang mas malakar na layunin ng kapayapaan. Ang susunod na 24 na oras ay maaaring maging kritikal upang malaman kung magpapatuloy ang negosasyon o hahantong ito sa panibagong krisis. Ang takot sa mas malawak na digmaan sa rehiyon ay patuloy na lumalaki habang nananatiling aktibo ang mga grupong tulad ng Hezbollah na may suporta mula sa ibang bansa. Ang anumang maling hakbang mula sa Israel, Lebanon o Hezbollah ay maaaring humila sa iba pang bansa sa gitnang silangan, partikular na ang Iran at mga kaalyado nito sa mas direktang komprontasyon. Ito ang dahilan kung bakit nakatutok ngayon ang pandaigdigang komunidad sa bawat kilos at pahayag ng mga pinuno sa rehiyon. Sa pagtatapos ng ating ulat, nananatiling hindi tiyak ang kinabukasan ng kapayapaan sa pagitan ng Israel at Lebanon. Habang nagpapatuloy ang mga diplomatikong pag-uusap sa Rome, ang tunay na pagsubok ay nasa mismong hangganan kung saan ang bawat bagong pagsabog ay may kakayahang sumira sa anumang kasunduang nabuo sa mesa ng negosasyon. Patuloy naming babantayan ang mga kaganapang ito upang maihatid sa inyo ang pinakabagong balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Isang madugong trahedya ang yumanig sa rehiyon ng Krasnodar sa Russia matapos bumagsak at sumabog ang isang Ukrainian drone sa isang matao at sikat na dalampasigan sa nayon ng Arkipo Osipovka malapit sa lungsod ng Gelendzhik. Agad na naging sentro ng matinding tensyong diplomatiko at militar ang insidenteng ito kung saan nagpalitan ng mabibigat na akusasyon ang Moscow at Kyiv ukol sa tunay na dahilan sa likod ng pagbagsak ng naturang sasakyang panghimpapawid sa gitna ng mga sibilyan. Batay sa mga opisyal na ulat mula sa mga lokal na awtoridad sa Russia, 7 tao ang kumpirmadong nasawi sa trahedya, kabilang ang 4 na inosenteng bata na nagbabakasyon lamang sa lugar kasama ang kanilang mga pamilya.
Bukod dito, hindi bababa sa 58 iba pa ang nagtamo ng iba't ibang antas ng pinsala at sugat dahil sa malakas na pagsabog. Ang insidente ay nagdulot ng matinding takot at malawakang kaguluhan sa daan-daang turista. Si Veniamin Kondratyev, ang gobernador ng rehiyon ng Krasnodar, ay una nang nagpahayag na mga labi lamang ng bumagsak na UAV ang tumama sa nayo ng Arkipo Osipovka. Gayunpaman, sa kanyang mga sumunod na opisyal na pahayag, binago niya ang kanyang bersyon ng pangyayari at tahasang inakusahan ang Ukraine ng pagsasagawa ng isang sadyang pag-atake na naglalayong targetin ang mga sibilyang walang kinalaman sa nagaganap na labanan. Mabilis na kumalat sa iba't ibang plataporma ng social media ang mga video na kinunan mismo ng mga natatarantang turista sa dalampasigan sa oras ng insidente. Sa mga nakababahalang bidyong ito, malinaw na makikita ang UAV na lumilipad ng tuwid at matatag bago biglang mawala ng altitude at mabilis na sumubsob pababa sa direksyon ng mga tao. Makalipas lamang ang ilang segundo, isang malakas na pagsabog ang nagdulot ng makapal na usok sa paligid. Umani ng matinding pagkondena mula sa mga matataas na opisyal ng Russia ang naturang insidente. Si Andrei Kolesnik, isang kilalang miyembro ng Defense Committee ng Russian State Duma, ay nagpahayag ng galit at binigyang diin na kilalang-kilala ang Gelendzhik bilang isang tanyag na bakasyunan ng mga pamilya. Kinuwestiyon niya ang moralidad ng pag-atake sa isang lugar na puno ng mga sibilyan at bata na nagpapahinga lamang. Sa kanyang opisyal na pahayag, mariing itinanggi ni Kolesnik na mayroong anumang pasilidad ng militar sa loob ng Gelendzhik na maaaring maging lehitimong target ng pag-atake ng Ukraine. Dahil dito, nanawagan siya sa pamunuan ng militar ng Russia na maglunsad ng matinding pagganti laban sa buong chain of command ng Ukraine na umano'y responsable sa pag-aproba at pagpapatupad ng operasyong ito na kumitil sa buhay ng mga inosente. Ayon naman kay Maxim Kondratyev, isang eksperto sa pagbuo ng mga drone at miyembro ng prestihiyosong Russian Academy of Engineering, malaki ang posibilidad na ang ginamit na UAV ay isang uri ng FP-101-196. Ayon sa kanyang teknikal na pagsusuri sa disenyo at kakayahan nito, pinaniniwalaang ang drone na ito ay pinalipad mula sa rehiyon ng Odessa sa Ukraine at may kakayahang maglakbay ng malalayong distansya patungong Russia. Agad namang sumagot ang panig ng Ukraine upang pabulaanan ang mga akusasyon ng Russia. Si Andriy Kovalenko, ang pinuno ng Center for Countering Disinformation ng Ukraine, ay nagpahayag na ang trahedya ay direktang resulta umano ng pagkilos ng air defense ng Russia. Ayon sa kanya, binaril ng depensang panghimpapawid ng Russia ang drone habang ito ay lumilipad sa ibabaw ng mataong lugar sa baybayin. Iginit ni Kovalenko na pananagutan ng militar ng Russia ang mga pinsala at pagkamatay ng mga sibilyan sa dalampasigan dahil sa umano'y maling desisyon nitong patumbahin ang drone sa ibabaw ng mga tao. Dagdag pa niya, ang mga target ng mga pag-atake ng Ukraine ay mga pasilidad ng industriya ng depensa at mga infrastrukturang pang-ekonomiya na direktang sumusuporta sa kakayahang militar ng Moscow sa digmaan. Samantala, lumitaw din ang mga seryosong isyu ukol sa kakulangan ng babala para sa mga lokal na residente at turista. Iniulat ng lokal na pahayagang 93.ru na naglabas ng babala si Mayor Alexei Bogodistov ng Gelendzhik ukol sa banta ng UAV noong umaga ng Agosto 3, ngunit kinansela rin ito pagkaraan ng 10 minuto. Maraming residente sa Arkipo Osipovka ang nagreklamo na hindi man lamang tumunog ang mga sirena ng babala. Ayon sa ulat ng Ostorozhno Novosti na sumipi sa mga lokal na saksi, narinig pa ang mga sirena ng babala noong nakaraang araw, ngunit sa mismong araw ng trahedya ay nanatiling tahimik ang mga ito. Ang kawalan ng maagang babalang ito ay nag-iwan sa mga turista at residente na walang kamalay-malay sa dumarating na panganib mula sa himpapawid na maaaring nag-ambag sa mataas na bilang ng mga nasugatan at nasawi sa dalampasigan. Sa isang malayang pagsusuri na ginawa ng kilalang network na CNN gamit ang mga video mula sa insidente, natuklasan na may mga putok mula sa hindi bababa sa 3 uri ng automatikong armas na narinig ilang segundo bago bumagsak ang UAV. Ayon sa pagsusuri ng CNN, biglang nagbago ng direksyon ang drone nang magsimulang umalingaw-ngaw ang mga putok na nagpapahiwatig na may aktibong pagtatangkang barilin ito mula sa lupa bago ang pagsabog. Kinumpirma rin ng mga turistang nakaligtas ang narinig nilang ingay ng mga armas sa paligid. Ayon sa isang saksi na nakauwi na sa kanyang tinutuluyan, nakarinig sila ng sunod-sunod at mabilis na putok ng automatikong armas bago ang isang napakalakas na pagsabog na naging sanhi ng pagyanig ng buong paligid.
Ang mga pahayag na ito ng mga saksi ay nagpapahiwatig na may aktibong pagbaril na naganap malapit sa dalampasigan bago ang pagbagsak. Bagamat may mga palatandaan ng pagbaril, sinabi ng CNN na hindi pa rin matukoy ng may katiyakan kung ang drone ay tinamaan nga ng depensa ng Russia o kung ito ay bumagsak dahil sa iba pang dahilan. Sa pagsusuri sa video, walang nakikitang usok, apoy o mga lumilipad na piraso mula sa drone habang ito ay pababa, mga palatandaang karaniwang makikita kapag ang isang sasakyang panghimpapawid ay tinamaan ng putok mula sa air defense. Ayon naman kay Kirill Mikhailov, isang open source intelligence analyst na nakabase sa Kyiv, ang ingay ng pagbaril ay tila humina nang magsimulang bumagsak ang drone. Ipinaliwanag niya na malamang ay may isang mobile air defense unit na nakatalaga sa malapit at sinubukang barilin ang UAV. Gayunpaman, hindi pa rin makumpirma mula sa mga natanggap na video kung nagtagumpay nga silang tamaan ang lumilipad na target ng Ukraine. Nagbigay din ng kanyang opinyon si David Sharp, isang kilalang eksperto sa militar mula sa Israel. Ayon sa kanya, ang drone na ito ay lumilipad gamit ang mga paunang itinakdang GPS coordinates. Binigyang diin niya na halos imposibleng isipin na sadyang itatakda ng Ukraine ang ruta ng drone upang atakihin ang isang pampublikong dalampasigan dahil wala itong malinaw na saysay sa aspetong militar at estratehiko para sa Kyiv. Ipinaliwanag ni Sharp na mas lohikal na isipin na ang pagbagsak ng drone sa dalampasigan ay sanhi ng isang seryosong technical na depekto, pagkaantala o pagkagambala ng signal dahil sa electronic warfare o dahil nga ito ay tinamaan ng depensang militar ng Russia. Para sa kanya, ang mga teoryang ito ay mas may katuturan kaysa sa akusasyon ng Russia na sadyang pinili ng Ukraine na bombahin ang mga sibilyan na nagbabakasyon sa dagat. Idinagdag pa ng eksperto na ang pagkakaroon ng mga putok ng air defense sa lugar ay nagpapahiwatig na maaaring mayroong isang mahalagang pasilidad na binabantayan malapit sa baybayin. Naniniwala si Sharp na ang pasilidad na ito ang maaaring tunay na target ng drone ng Ukraine at ang pagbagsak nito sa dalampasigan ay maaaring isang hindi sinasadyang paglihis mula sa orihinal na direksyon dahil sa pagtatangkang ipagtanggol ang target. Kapansin-pansin na ang dalampasigang ito ay matatagpuan sa tapat ng Rasvet Resort na pagmamay-ari ng NPO Mashinostroyenia, isang pangunahing kumpanya ng aerospace at missile ng Russia. Bukod dito, ang base militar ng Novorossiysk ay 40 kilometro lamang ang layo at may mga ulat din tungkol sa isang malaking pribadong ari-arian na iniuugnay kay Pangulong Vladimir Putin na matatagpuan sa distansyang mas mababa sa 30 kilometro mula roon. Ang insidenteng ito ay muling nagpapakita ng lumalaking panganib na kinakaharap ng mga sibilyan sa magkabilang panig ng digmaan. Ayon sa United Nations, patuloy na tumataas ang bilang ng mga sibilyang nasasawi dahil sa pinaigting na paggamit ng mga drone at mga missile sa mga pag-atake. Ang trahedya sa Krasnodar ay isa lamang sa mga malulungkot na paalala ng malupit na epekto ng digmaan na patuloy na nagpapahirap sa mga inosenteng mamamayan sa rehiyon.